Leviticus chapter 11. Sinabi ni Yahweh kina Moises sa Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo kahit na ngumunguya ito, ngunit hindi biyak ang kuko, ay di dapat kainin. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkain mula sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko, hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay umunguya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko nito, hindi ito malinis. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman umunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne ng hinihisipo man ng bangkay ng mga hayop na ito. Marurumi ito para sa inyo. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit, sa dagat o ilog ay marumi para sa inyo. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kakainin. Tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ay huwag ninyong kakainin sapagkat marurumi. Ang agila, ang buwetre, ang mga agilang dagat, ang lawin at ang limbas at mga kauri nito. Lahat ng uri ng uwak, ang ostrich, ang gabing lawin, lawing dagat at mga kauri nito. Lahat ng uri ng pago, ibong, maninisid ng isda, ang kuwagong parang may sungay, ang pelikano, ang lahat ng uri ng tagak, ang tariktik, paniki, at kabag. Lahat ng mga kulisap na may pakpak at may apat na paa ay marurumi para sa inyo. Maliban sa mga kulisap na lumulundag tulad ng lahat ng balang na mahahabang ulo, balang na kulay berde at bawat balang sa ilang, ang lahat ng naglilipanang lumilipad na may apat na paa ay ituturing ninyong marurumi. Ang sino mang humawak sa bangkay ng mga hayop na ito ay tuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang dumampot sa mga ito ay tuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw at dapat niyang labhan ng kanyang damit. Bawat hayop na biyak ang kuko, ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura ay marurumi niya. At ituturing na marumi rin ang bawat humawak nito. Ituturing ninyong marumi ang mga hayop na may apat na paa, ngunit ang kuko'y hindi sumasayad sa lupa. Kapag lumalakad, ang sinumang humawak sa bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sinumang humahawak nito at siya ang ituturing ninyong marumi hanggang sa paglubog ng araw. Sa mga hayop na naglipana sa lupa, tuturing ninyong marumi ang mga sumusunod: ang bubuwit, ang daga, ang lahat ng uri ng bayawak, ang suko, ang buwaya, ang butiki, ang bubuli, at ang hunyango. Marurumi ang lahat ng ito at sino mang humawak sa alinmang patay nito ay tuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang alinman sa mga ito ay ang namatay at lumagpak sa gamitang kahoy, balat, o anumang kagamitang pang-araw-araw, ituturing na marumi ang nilagpakan nito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangang ibabad sa tubig ang nasabing kagamitan. Kung sa palayok ito mahulog, ituring din marumi ang laman nito at dapat nang basagin ang palayok. Anumang pagkaing may sabaw o inuming tubig na malagay dito ay tuturing na marumi. Marurumi nga ang anumang lagpakan ng ganitong uri ng patay na hayop. Kung mahulog sa kalan o palayok, dapat sirain ito. Ituturing na marumi iyon. Ngunit ang batis o ipunan ng tubig na malagpakan nito ay nanatiling malinis, gayunman ang humawak sa patay na hayop ay ituturing na marumi. Kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing pananim, ito'y nanatiling malinis, ngunit kung ang binhi ay babad na sa tubig, magiging marumi na ito. Kung mamamatay ang anumang hayop
na maaaring kainin. Ang sinumang humawak nito ay tuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sinumang kumain o bumuhat nito at siya ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Lahat ng maliliit na hayop na gumagapang sa lupa ay huwag ninyong kakainin sapagkat ito'y marurumi. Maging ito'y gumagapang sa lupa o naglalakad na may apat na paa o higit pa. Huwag ninyong dudumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman ng sa maruming hayop na ito. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat ninyong maging banal sapagkat ako'y banal. Ito ang tuntunin tungkol sa mga hayop, sa mga ibon at sa mga nilikha sa tubig para malaman ninyo ang malinis o hindi ang mga kain at hindi makakain.